Buenos dias, buenas noches, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat dito sa Saliputan. Andito po ako na gagawa na store ng mga salita ng tungkol sa ating salibutan. Ngayon guys, maraming mga bagay-bagay tungkol na ginawa ng Panginoon. Ginawa ang Panginoon at lupa at langit at lahat ng mga bagay. Meron tayo milyon, trilyon na mga kabagay-bagay dito sa mundo natin. At una-una, ginawa niya yung tubig at lupa at tao. Pagkatapos ng tao, ginawa niya yung mga makakain yung mga tao dito sa baba ng lupa. Natanim na gawa niya yung mga punong kahoy at iba-ibang klase ng kahoy, iba-ibang klase din ng halaman para may mga kain yun, mga tao ang ginawa niya. At ganun din ang ginawa niya sa mga ibon at mga hayop ang ginawa niya para maikakasama natin ng mga tao ng mga ibon at mga hayop at iba-ibang klaseng hayop at mga animals ginawa niya. Ganon din sa mga tao. Meron tayo iba-ibang mukha natin dito sa lupa ang ginawa ng Panginoon. Meron mga isda. Yung mga isda namin, meron din yun iba-ibang anyo ng mga isda. Ganon din yung mga halaman, yung mga punong kahoy, iba-iba ding anyo, iba-iba din yung mga skin ng mga ng kulay ng mga punong kahoy. May kulay berde, green talaga siya. Meron din siya ng kulay parang brown lang siya. Iba-ibang klaseng kulay. Diyan sa mga kulay na yan, diyan din nakukuha ng mga kulay ng mga damit natin diyan sa mga punong kahoy. Diyan din nakukuha yan sa mga halaman. Dahil diyan yung mga na may kakayanang abilidad ng mga tao ng ginawa ng Panginoon, kaya binigay tayo ng Panginoon ng isip para mag-isip tayo kung paano tayo gagawa ng mga paraan para mauunlad ang buhay natin. At diyan na yan lahat sa mga punong kahoy, sa mga halaman, sa lupa, galing lahat ng mga kayamanan natin na binigay ng Panginoon, dyan na lahat sa lupa. Kung ginagamit natin yung isip natin kung paano tayo gagawa ng mga paraan, at madidiscovery talaga tayo niyan. Yung mga yung mga kabagay-bagay ang dapat natin na pauunlatan ng buhay natin. Lahat yan, dyan na yan lahat sa lupa. Tayo na lang maghahanap ng iisip kung paano mga paraan gagawa ng trabaho, gagawa ng mga kung ano mga bagay. Maraming mga bagay na pwede tayo magiging asenso kung ginagamit lang natin yung isip natin. Kaya binigay tayo ng Panginoon ng kamay para magtrabaho, para maghawak lahat ng mga bagay kung anong gusto natin, at saka binigay tayo ng Panginoon ng isip at mata at ilong at yung bunganga para magsalita, yung mata para makikita tayo kung anong mga bagay. Kaso lang nga, yung mga ibang tao na naninilang ng Panginoon, wala ng mata. Pero yung pakiramdam nila na nasa puso at isip, yung feeling to feeling lang, yung vibration ang ginagamit nila, yung mga bulak na yun na isilang. Depende naman, kaiba-iba at kasi yung mga nang nilalang ng Panginoon ng mga itsura, tapos yung mga bulak, meron mga isang mata, depende po. Kaya papasalamat tayo yung mga tao na mga kompleto ng mga katawan, na kompleto yung isip. Pero lahat yung kahit anong itsura ng anyo natin, ay itsura ng mga natin katawan, pero number one yan, meron talaga tayo ng binigay ng Panginoon ng isip para mag-isip tayo kung paano maparaan na gagawa natin sa sarili natin. Kaya
yung kahit sabihin nila, "Hindi, wala kang pinag-aralan, hindi natapos ang aral, hindi niya kaya gawin." Hindi yun dahilan. Kung wala kang nag-aral, wala kang pero andiyan ng isip ng binigay ng Panginoon. Ang importante, yung panalangin at tiwala sa sarili. Tulad ng lion and the eagle. Istorya ng yung story ng eagle. Yung eagle, tahimik lang yan. Pero pag mag-isip yan, mahanap yung pagkain niya, nalilipas siya na mataas, na mataas, na mataas. Pagkatapos, makita niya yung target niya ng pagkain, dinadive niya agad ng ganyan, tapos aakit siya agad. Para din yan buhay ng tao. Pag nag-isip ka talaga ng mabuti, like diretso ka talaga ng ganyan, tapos kunin mo yung goal mo. Maano ka yung decision mo. Tapos yun, kung diretsong pag-isip mo, yun, nagiging successful ka. Pag ikaw na, yung liko-liko ng isip na may negative mindset, ayun na yung buhay na parang, yung upside down. Para yung wheels, parang gulong na yung buhay natin. Minsan mababaw, minsan mataas. Paano? Yung isip natin, hindi napapantay-pantay. Minsan, liko-liko, minsan straight. Kaya, ganun din yan. Pag nanegosyo, yung business, din yan. Ngayon malakas, mababaw, ganyan. Depende kasi nag-iisip yung mga tao. Kasi para yung isip ng tao, yung parang araw na paiba-iba. Di ba yung araw nalilipat-lipat na iba-ibang umiikot siya na ngayon parang relo. Ganon din yung isip ng tao. Para din relo, tumatagbo ng isip ng tao. Kaya, yung isip ng eagle, yung tahimik lang siya. Hindi katulad yung parrots. Yung parrot, ang daming daming dal. Pero hindi sila nakakalipat na mataas na mataas. Kaysa sa eagle. Eagle, mataas talaga ang lipat nila kasi powerful talaga yung wings. Kaya nakakalipat sila mataas na mataas kaysa sa mga parrots. Kaya eagle at saka yung tao, at saka yung parrot, yung for example, yung mga tao na parang parrot, wala na makakwenta-kwenta pag dinadaldal. O naasaya nila ng energy ng katawan nila, nawawala ng energy ng katawan kasi napapagod sila sa yung mga salita, lahat ng mga salita na galing sa mga lakas. Kaya o yung iba, nawawalang energy, kaya nawawala silang energy mindset. Kaya guys, yung mga bagay-bagay binangan ng Panginoon na yung mga iba, takot mga desisyon nila. Kasi inuuna nila yung negative mindset nila. Hindi nila sinusubukan. Natatakot sila. Kailangan natin, huwag tayong matatakot. Magiging layon ang ugali natin. Basta alam natin kung ano yung tunay ang dinadaan natin. Wala tayo napaka ng tao, hindi tayo na ng mga tao. Ganyan, basta diretso lang yung pag alam mo yung point talaga. Huwag kayo matatakot kasi andyan ang Panginoon sa nag-guide. Pag alam niyo yung tama yung ginagawa niyo, yun, huwag niyo subukan niyo guys. Huwag kayo matatakot. Magiging ugali kayo ng lion. Yung lion, siya ang king ng mga hayop ng mga bundok. Kaya tayo din, tayo matatakot, magiging lion mindset at eagle mindset. Ganun lang po yung pag-asenso ng tao. Kailangan sipag at tiyaga talaga at tiwala sa Panginoon, tiwala sa sarili. Kasi lahat naman tayo may kapangyarihan sa buhay. Dahil Panginoon na ginawa, yung Panginoon ginawa sa atin dahil siyang ginawa gamit ng power niya. Kaya lahat tayo may mga kapangyarihan. Lahat tayo anak ng Diyos, lahat tayo mga hari and queen, lahat tayo. At saka yung mga ibon, lahat nasa kamay ng Panginoon. Kaya di tayo dapat na itatakot lahat ng bagay-bagay. Basta alam natin ang kabutihan ang ginagawa natin. Kaya kayo kung may mga desire kayo, subukan nyo guys, huwag niya matatakot para yung bansa natin aangat. Yung parehas tayo na walang mahihirap sa mundo kung ginagamit lang yung isip natin at kakayanan at abilidad at tiwala sa Panginoon. Iisa talaga yung
magtitiwala sa Panginoon. Ngayon guys, yung mga matatalino na tao talaga na ginamit nila yung kakayanan sa sarili nila at tiwala sa Panginoon, yung power ng Panginoon na flesh ng mga tao, yun tumulong-tulong sila, hindi ka maasenso kung ikaw lang yung mga tao nakakaya nila yung isip at puso nila at saka yung tiwala sa Panginoon, tiwala sa sarili nila, nagawa nila yung mga gusto nila. Nagagawa sila ng rocket, nabuild sila ng rocket papunta sa moon or sa papunta mga astronaut na andyan sa mga labas na yan sa punta sa labas na sa Earth natin na pupunta sa ibang moon, sa ibang planet. Yun mga tao yun na tiwala nila sa sarili nila tsaka nag-isip sila. Isip ka ng isa ka lang mag-isa, nag-decide ka na alam mo tama ka. Mag-story ka sa mga yun tao din na may tiwala ka sa kanya na makakayanan niya magtulungan kayo. Tulong mo na isa, tapos tumulong na isa, hanggang dumami yan, parang pyramid, di ba? Yung Panginoon ginawa isang tao lang, tapos ginawa niya ng babae para maging dalawa, para dumami. Ganon. Yung ganon din yung mga hayop. Isa lang din ginawa niya, tapos ginawa na yung lalaki, babae, lalaki, hanggang dumami ng dumami. Ganon din niya, ikaw na mag-isa na naisip ng desire. Tapos, alam mo, feel mo yung talaga yung okay siya, ganyan. Yun ang una, ginawa mo ng picture. Trinay mo lahat ng mga picture, ikaw mag-isa. Tapos kinento mo yung isa, nang gusto namin yung isa. Tapos yung isa naman na gusto naman isa, hanggang nasama-sama ang mga abilidad, hanggang tumaas na sila na asenso. Yun na, naigawa na, for example lang, naagawa na sila yung rocket, yung mga astronaut, yung mga engine, yung mga airplane, dahil sa mga isip nila at saka tiwala sila sa sarili. Ganyan yung mga tao na giging billion, trillion dahil sa pag-iisip. Hindi yung dahilan hindi ka nakatapos sa karal. Hindi guys. Dahil ang Diyos binigay tayo ng isip. Nasa atin na yung at saka yung faith. Tsaka pagsasama sa mga tao. Kailangan tayo magsama-sama lahat, magmamahalan, magintindihan, para lahat tayo walang mahirap, walang maano sa mga kabagay-bagay kung tayo na lahat na iintindihan sa isa-isa kung anong ginawa ng Panginoon. Kaya lahat yan guys, lahat ng mga bagay, very, 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 very simple lang. Ako lang hindi na ako makaano dito dito sa Qatar, dahil alam niyo naman yun ng obligasyon, susunod sa karapatan, hindi ako makapag-diskarte na gawa nito, makanap extra money, hindi ako makapag-diskarte, mag part-time dahil yung contract ko, yun ang talagang trabaho, ganun talaga, sumunod sa batas. Pero kung nasa lugar ko, ang dami-dami kong paraan ng gagawa ng mga extra money dahil ito ang ginagamit ko yung isip ko. Noon, nag-aral ako, nagbebenta ako, ano-ano guys, basta pagkikitaan ko lang yan. Yun ang binibigay ng Panginoon. Kaya nga binigay ng Panginoon isip para mag-isip ka, mag-diskarte sa buhay kung paano mahanap buhay. Kaya binigay tayo ng paa at saka kamay, yung energy, yung katawan natin, yung especially mata para makikita tayo ng straight, o tsaka yung tainga makikinig tayo, o yung yung mga yung bunga para kumain tayo ng mga bigay natin ng dila ng Panginoon para mag-taste, masarap. Ganon din yung po yung mga pakinandang kung paano yung way paghahanap buhay sa natin. Lahat yan may mga meaning, may mga example kung ano talaga tayo sa Panginoon. Yung Panginoon tumutulong sa ating gamit yung power niya. Yung gamit ng power niya, tsaka yung feeling and vibration and energy. Kaya importante yung panalangin talaga sa Panginoon. Pag ikaw kulang sa panalangin sa Panginoon, hindi na dumarating yung pagtuturo sa iyo ang Panginoon na tamang way sa buhay. Kaya
Kaya dito sa lipunan natin meron tayo na dalawang 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 mabuti at masama, ang demonyo at saka yung Diyos. Kaya yung pagkukulang sa pananalangin, andiyan yan yung demonyo na tentasyon na ayaw na pagawa sa iyo yung gusto mong gawa ng design na maganda para naalanganin yung sarili mo, parang natatakot ka. Yun yung ang turo ng itim na bunhi, yun. Kaya gusto ng itim, sa baba ka, pahirap ka sa buhay mo. Gusto namin puti, manalangin ka at tuturuan ka ng kung paano ang way ng mga idea, paano ang tagbo ng buhay na maganda. Ganun ang lagi yung puting kulay, ayaw niya, nahihirapan yung anak niya. Yung demonyo, yun yung tentasyon niya, yun lagi talaga siya yung pinapahirapan ng mga tao, yung pinapaiyak, binibigyan ng problema. Panginoon, minsan sinusubukan yan kung kaya mo yung problema na pagkulang ka sa panalangin, andyan na nabibigyan ng problema. Baka sinusubukan niya na ayaan ka muna. Kaya tinatawag, natadasal uli ng mga tao na ganyan, patawarin sila, ganyan. Panginoon ang pinatawad. At doon na yung nagiging mabait minsan yung mga tao, minsan masama sila tapos naging mabait sila dahil na-realize sila yung mabuti at masama. Kaya minsan ang tao naman na dasal ng dasal, hindi pa sila dasal ng dasal, hindi pa sila na hingi na sa Panginoon, hindi pa nag-a-answer. Paano? Kulang pa yun. At sa mga gawain na hindi tama. Yung, opo, dasal ng dasal ka nga, kung ikaw naman chismosa, yung salita mo hindi maganda, palamura, tapos dasal ka ulit, chismis ka ulit, buhay na may buhay, tapos hindi naman ang mga katulong, nakakasira ka lang sa buhay na may buhay, tapos dasal na naman. Wala din yun. Yung mga hingi ka ng Panginoon, hindi ka rin bibigyan dahil sa mga gawain din at saka sa mga salita. Ganun lang po yung simple na mga taong paraan kung paano maging success yung mga mabubuhay na maayos. Ang panalangin na wak isusuko at saka yung mahabaan ng pasensya sa lahat na ng mga bagay ang binigay ng Panginoon, ang mahabang pasensya at tiwala sa sarili. At tiwala din sa kapangyarihan ng Panginoon dahil siya lahat ng binigay, siya lahat ng gawa dito sa salibutan sa atin. Walang nagawa ng sino, kahit anong nakikita mo sa mga mata mo, kung ano-ano yan. Panginoon nagbigay yan. Panginoon nagbigay yan, na bigay ng idea sa mga tao kasi hawak niya isip natin, lahat ng natin, ng circulated ng mga dugo natin sa katawan, hawak niya, alam niya lahat. Kaya lagi-lagi tayo napapasalamat sa Panginoon sa lahat-lahat ng mga bagay dahil nakita mo lahat-lahat ng mga bagay, kahit bulak man, binibigay din niya yung feeling na pakiramdam kahit wala siyang mata, andyan ng Panginoon nag-guide kasi kagawaan niya yun. Kaya ganun talaga yung way. Kaya lahat ng bagay, kung ano natin tatanggapin, tsaka tanggapin at pasalamat. Kaya ako lagi na lang ako nagpapasalamat lahat ng gawain ng mga kamay ko, ng hininga ko, bago magising, bago matulog. Lagi-lagi yun, gagamitin natin yun, gratitude. Importante po yun, yung gratitude sa buhay natin. Ang papasalamat sa Panginoon, pasalamat sa mga tao na gagawa ng kabutihan sa atin. For example, yung tao na binigay sa atin ng bagay na maganda, una-una natin ang pasalamat yun sa taas. Kasi siya na binigay ng isip sa tao na yung gawin mo yan para sa kanya, ganun. For example, ako doon dati ako sa Singapore. Nagutom po ako. Sabi ko, Panginoon, gutom na gutom talaga ako. Hindi pa ako nag-aamusal. Itong employer ko, inano agad ako, sinabag ako ng trabaho agad. Mamadali. Alam nyo guys, sakit ang tiyan ko, pero may tao na iniwan sa elevator ng pagkain ng tinapay sa baba. Sabi ko sa ama ko, Mama, may pagkain ng tinapay, iniwan ng yung lalaki na umakyat sa elevator, pero yung plastic na mga pagkain, iniwan niya. Sige, kainin mo. O, yung ibig sabihin nun, yung Panginoon na napaiwan sa kanya para sa akin, para makakain ako, mabubusog ako, hindi ako magugutom. Kaya sabi ng Panginoon, yung ibon nga hindi nagsasalita, pero pinapakain niya. Lalo pa kayong tao na marunong magsalita, marunong panalangin, ay ibibigay niya lahat ng bagay
ang gusto niya. Yung gusto ng mga tao niya basta mapapanalangin lang sa kanya at tiwala na God nagagawa ng gawa ng negative ng hindi tama. Kaya hindi yung mga tao din mga sumusunod sa hindi tama, pero pagdating sa mga ano na sa kamatayan na ng buhay, eh lahat naman tayo dito sa lupa naman ang buhay at babalik na babalik din sa lupa eh. Kahit yung mga hayop nga, pag na namamatay, babalik din sa lupa. Kahit yung mga halaman, pag tumatanda, babalik din sa lupa. Natutunaw din yung mga dahon at saka yung mga punong kahoy. Ganon din tayo. Kasi lahat tayo galing sa lupa at babalik din tayo sa lupa. Yung mga kinakain nga natin galing sa lupa, ibabalik din sa lupa. Lahat yan ibabalik kung saan galing pinagalingan. For example, yung tao na nagnakaw ng ganyan ng bagay na ginamit galing ng demonyo, yun na ibabalik sa kanya ng masama tapos pinapunish ng Panginoon sa kanya. Lalo siya nahihirapan kasi ginawa niya hindi tama ng paraan. Pag ikaw gumagawa ng kabutihan, ng forever na hanggang kamatayan, ng kabutihan na binibigay. For example, wala ka dito sa lupa na mga kunan ng bagay-bagay, hirap ka dito. Pero sabi ng Papa ko, pag kuha ka ng hanggat, pero andyan ang kayamanan sa langit. Merong kakayamanan sa lupa, meron din kayamanan sa langit. Kaya ang sabi ng Papa ko, pag ikaw madamo dito sa lupa, pagkakit ka sa langit, yung kadamutan mo, hindi ka binibigyan ng Panginoon dahil madamot ka dito sa lupa. Kailangan kung magpagbigay ka dito sa lupa, doon yung mga kabagay, magandang bagay doon sa langit na bibigay din sa inyo sa Panginoon. Yung kayamanan, mayaman ka dito, mayaman din sa langit. Kaya nga binigay ng Panginoon, kung ano meron ka dito sa lupa, meron ka rin sa langit. Ayan guys, lahat ng mga bagay ang ginawa ng Panginoon na very simple. Tulad yung mga doktor na pinag-aralan niya yung mga katawan ng tao dahil inisip nila yung mga kakayanan, yung isip nila, yung mga power mindset. Kaya lahat tayo na may kayamanan at kaabilidad para magagawa natin yung mga kabagay-bagay dito sa mundo natin. Gamit ang isip natin, ang tiwala sa Panginoon, yung dasal lang talaga. Yung pinaka-importante, yung dasal, tiwala sa Panginoon, at saka lion mindset and eagle. Huwag tayo magiging perot pag pag masalita tayong tama. Huwag tayo magsisinungaling sa kapwa natin. Tsaka honest tayo sa kapwa natin. Kasi pag sinungaling, magla-liar tayo. Yung mga the black attitude ng part of the demon. Kailangan isusundan natin